Bagong lahat, luma muna. Umaasa pa rin di umano ang Lakers na makakakuha sila ng player bago or during regular season para maisama kay Anthony Davis at kay LeBron. Ang tatangkay nilang makuha via trade ay si Jonas Valanciunas ng Wizards. Isa rin kasi to sa mga player na nasa wishlist ni LeBron ng free agency. Pero nakapagtaka doon, gusto pala siyang kunin ni LeBron at ng Lakers pero hindi doon pumunta si Valanciunas at mas pipiliin pa ng Lakers na gamitan ng trade. Pumirma ng $30 million sa loob ng 3 taon si Valanciunas sa Wizards. Kaya naman ng LA na ibigay ang ganong kontrata at si LeBron magpapababa ng nasa $40 million per year para makuha siya. Hindi kasi totally free agent signee si Valanciunas sa Wizards, dinaan siya sa sign and trade. Hindi kasi totally free agent signee si Valanciunas sa Wizards, dinaan siya sa sign and trade. Kahit ang mga taga Bleacher Report nagtaka sa Wizards bakit nila tinrade si Abdiha tapos kinuha naman si Valanciunas sa sign and trade sa Pelicans. Ay sentro ang posisyon niya at meron pa silang Alexander Sarr na rookie. Mas common na gagamitin ang mga players na napili sa draft lalo na kung nasa rebuilding process. Ang pinag-isipan pa doon ay dahil siguro sa value ni Valanciunas na pwedeng makakuha pa ng asset or draft rights kapag nawala na yung restriction sa kanya sa December 15. Pwede na siyang i-trade nun. Dahil na din publicly, isa siya sa mga gustong makuha ni LeBron sa free agency, iniba naman ng Pelicans yun. Dahil sa dami ng team ng kailangan ng sentro ngayon na katulad niya na may average pa rin naman na 12 points, 8 rebounds at 55% sa field, nasa 30% sa 3-point area na nung last season nakapagpasok pa siya ng 37 3-point shot. Dahil kung ikaw ang Pelicans, hindi mo talaga ibibigay si Valanciunas sa Lakers dahil hindi mo rin naman gugustuhin umabot sila sa playoffs or play-ins dahil nasa New Orleans ang draft pick ng Lakers for 2025. Baka matsyempohan pa nila na makuha yung top pick next year dahil ang Hawks ang may pinakamababang percentage na nakakuha ng top pick nung nakaraan. Nandun kasi sa draft class ni Cooper Flagg yung number 1 hanggang number 5 na consensus na best player. Nung nakaraang free agency din, walang player ang gustong pumunta ng LA. Ang isa sa mga dahilan doon nung na-drop si Bronny at kinuha naman si Coach JJ Redick dahil sa tingin ng mga player hindi makikipag-compete ang Lakers next season. Bukod pa doon, wala din makipag-trade or makipag-transact sa Lakers na ibang teams dahil ayaw nila. Until December 15 pa pwedeng i-trade si Valanciunas kung meron pang pagkakataon ng Lakers doon na makuha siya. Sa Warriors, wala pa ring offer na binibigay kay Kuminga para sa contract extension. Base kasi doon, posibleng si Kuminga ay trade ng Golden State during regular season or si Kuminga ang humingi ng trade dahil base sa rule, para maging eligible pa rin si Kuminga sa mga perks ng kontrata, kailangang nasa same team pa rin siya pagpasok ng third contract or kaya nasa rookie contract pa rin siya kapag na-trade tulad ni Lavin. Ang gusto kasing kontrata ni Kuminga ay katulad ng mga kasabayan niya, nasa $200+ million. Dahil na din sa pagpirma ni Steph ng contract extension, hindi naman malabo pero mahihirapan ng Golden State na makabuo ng lineup kung bibigyan nila ng malaking kontrata or max contract si Kuminga, lalo na't hanggat nandun pa si Steph. Dahil sa report na yon, ang team na may interest kay Kuminga via trade ay Brooklyn Nets. Kapag na-trade siya doon, makukuha niya yung kontratang gusto niya pero nasa 4 na taon yun. Pero at least pasok pa rin siya sa rule. Ang Brooklyn Nets naman unti-unting nagre-reveal ng lineup nila. Kung merong player na pwedeng ipalit kay Kuminga na magkaka-interest yung Golden State, ito ay si Cam Thomas. Hindi pa rin siya nakakapirma ng extension. Pareha sila ng senaryo ngayon ni Kuminga. Last season pa nag-average si Cam Thomas ng 22 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Nasa 44% sa field at 36% sa 3-point area. Nasa mahigit 2 out of 6 din siya mula sa behind the arc. Si Thomas willing ding i-trade ng Brooklyn.